Pasensya kung ngayon lang uli ako nakapag-upload ng video dahil laging busy rin ako sa aking trabaho. Mga katropa, mayroon akong i-share sa Komatsu truck. Napaka-importante ito, lalong-lalo na sa mga maintenance o mekaniko ng Komatsu truck. Sa totoo lang, maraming nagmekaniko ng Komatsu truck na hanggang nag-retire na lang pero hindi niya alam ito. Ang ituturo ko kung paano buksan yung mga nag-indicate dyan na failure code sa panel board. Siyempre, i-on muna tong ignition switch. Yan. Tapos, ilong press itong baba ng switch 1 saka switch 2 sabay. Yan. Kapag nawala na yan, yung nag-indicate na yan, pwede nang bitawan. Yan. Bitawan ko na. Ngayon, yan ang lumabas. Ito type natin ngayon yung 6491 dahil yun yung parang pin code niya para mabuksan natin. Yan. Ngayon, pipindutin ko itong baba ng switch 2. Baba niya. Yan. Para mas malapit. Yan. Napunta na sa 6. Yan. Ngayon, ilalaktaw. Ngayon. Para mapunta sa pangalawa. Isang pindot dito sa taas ng switch 1 para lumaktaw siya. Yan. Diba nandito na sa pangalawa. Yan. Ngayon, palabasin natin yung 4. Para mas malapit. Ito ang pindutin tong taas ng switch 2. Para mas malapit. 4 na bisis. Yan. Lumabas na yung 4. Ngayon, ilalaktaw na naman para mapunta sa pangatlo. Pindutin ulit itong taas ng switch 1. Isang bisis. Yan. Ay napunta na sa pangatlo. Ngayon, palabasin natin yung 9. Para mabilis, dito lang sa baba ng switch 2. Para isang pindot lang. Main agad. Yan. Diba? Ilaktaw ulit. Para pumunta sa pang-4. Isang pindot ulit sa taas ng switch 1. Para lumaktaw. Yan. Nandun na sa pang-4. Dulo na. Isang pindot lang sa taas ng switch 2. Para lumabas agad yung 1. Diba? Yan. Tapos okay. Itong taas ng switch 1. Yan. Pinaut ko sa bisis. Isa pa. Yan. Lumabas na yung mga nag-indicate. Yan. Yan. Active yan pag ganyan na nagbi-blink. Yan. Kung ilipat, maghanap pa ng iba ito. Pindutin itong taas ng switch 2. Yan. Yan. Pindutin lang na pindutin. Kung naghanap lang. Yan. Yan. Kapag nakita na natin kung ano yung mga nag-indicate na failure code o error code niya sa panel board o dashboard, kailangan ayusin natin yon kung nagbi-blank yung lumabas. Ibig sabihin yun active. Kapag hindi nagbi-blank o gumagalaw yung nag-indicate na lumabas, ibig sabihin hindi active yon. I-delete lang natin. Tapos yung nagbi-blank, kailangan ayusin natin yon. Pero bago natin na ayusin, kung hindi natin kabisado yon, kailangan tignan muna natin yung shop manual nya para alam natin yon kung ano mga yon or yung mga naka-save sa ating cellphone, para alam natin yung tatargetin natin kung saan banda. Kaya napaka-importante na matutunan natin yon, lalo na kung mekaniko o maintenance tayo ng Komatsu, para mapapadali natin yung trabaho natin o yung pagganap ng problema niya o sakit niya. May papahatak pala kami na truck sa quarry. Gamit itong towing truck na Komatsu 785. Yan. Ito naman ang remote nya para maitas o ibaba yung towing nya. Pindutin lang ito.
sa patag, hindi naman ganyan kausok. Normal lang yung usok niya. Dito lang nahihirapan dahil sobrang lalim itong quarry na to. Paahon kasi. Tinanggal na nga namin yung airliner niya, yung outer niya. Dahil hindi masyadong usok. Mahirapan yung makina. Nasa 10 kilometro din kasi itong biyahe na to, mula baba ng quarry o ilalim ng quarry. Kaya hirap din ang makina niya. Sana nakatulong yon sa mga baguhan na mekaniko ng Komatsu o yung mga hindi pa nakakaalam ng ganon. Kung may natutunan man tayo doon, sana huwag kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe. Salamat!